Okay, last na po ito sa ating apat na serye. Alam nyo po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa tagumpay. Alam ko po, marami sa inyo ang napalakas, marami sa atin ang nabigyan ng magandang payo na pwede nating gawin kaagad-agad. Huwag na nating patumpik-tumpikin pa. Patungkol sa pamilya, alam nyo po, napakaganda ng topic ni Pastor James sa pagpapamilya. At sa pag-aasawa, ay kung dadagdagan ko pa po, ay huwag na. Sapagkat sa bahay, nung unang mag-asawa, nag-aaway, aso't pusa. Pero nung malamang may leon pala sa bahay, tahimik na lalaki. Di ba? Mapapansin nyo sa CR, ang lalaki nasa kaliwa, ang ihian ng babae laging nasa kanan. Kasi lagi silang nasa right. Okay? So, ano lang po yun. Kung ayaw ng away, manahimik. Okay? Sa bahay, lagi kang tahimik. Pag parehas, both parties, pag ang isa'y maingay, ang isa'y tahimik, huwag magsasabay. Kaya ang pagpapamilya, alam nyo, habang buhay na pag-aaral at walang katapusan na parang trial and error kung saan ka maayos ang pakiramdam, doon ka pupunta at yun ang iyong papanutuhan. Pero walang mag-asawa na nakumpleto na yung perpektong pagsasama na walang bahiran. Pero kahit kayo ay mag-asawa na at kayo nag-aaway, hindi ibig sabihin hindi mo na mahal. Okay? Nag-aaway lang kayo, pero mahal mo. Meron kasi akong na-attendan na isang church, 25 years na daw silang nagsasama at hindi sila nag-aaway. Sabi ko, anong galing? Ang hindi nagka-argumento, hindi sumayad ang utak ng isa, hindi nagkasumpong, Ang galing. Ano ka? Santo ka na ba? Ikaw ba'y wala nang kakulangan talaga na hindi ka na magkakamali. Basta nag-asawa, buhat sa ibang lugar, buhat sa ibang pagpapalaki, pagsasamahin mo, yan yung malaking himala na ginawa ng Diyos yung marriage. Na pagsasamahin mo yung dalawang magkaiba ang pagpapalaki at dalawang may gusto, ay talagang yan ang sarap ng buhay mag-asawa. Yung lagi kayong mayroong kaunting maasim, matamis, may flavor, laging may flavor. So sa mga bata pa dyan, huwag magmamadali. Mas maganda, meron kayong criteria. Dapat nakakilala kay Kristo. Yun lang. Mismong yun lang, napakalaking napakalaking patnubay na sa ating pag-aaral. Alam niyo po, itong husband and wives at saka itong for the family, yung love for the family at saka love for the unsaved, bunga lang yun ng pag-ibig ng Diyos na ipinaranas po sa atin. Kasi kung hindi tayo naparanasan ng pag-ibig ng Diyos, anong uri ng pamilya ang iyong i-raise? Anong uri ng family na inuutusan mo ng masasama yung mga anak mo dahil ikaw ay maraming bisyo? Pero sasabihin mo sa iyong panganay na anak, ibili mo nga ako ng sigarilyo kasi hindi ka nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Bili mo nga ako sigarilyo, tapos sasabihin mo, isindi mo na. Kaya ako chain smoker na ako, bata pa ako, kasi yun ang trabaho ng tatay ko. Hindi kami na-raise kagaya ng iba dito, na Christian na kaagad. Kaya ilang taon pa lang ako noon, elementary pa lang ako, marunong na akong manigarilyo at nagsimula na sa mga ganung bagay. Bakit? Ganun kahalaga na maranasan kaagad natin yung love of God. At yun ay maalaman natin kapag sinabi natin sa iba, yung ating naranasan ngayon, hahayaan pa ba natin na maraming mga tao ang makaranas ng pagkawalay sa Diyos dahil hindi natin naiparanas sa kanila yung pag-share ng mabuting balita ni Kristo. At yan po ang ating kahuli-hulihang pag-aaralan kung paano natin ipadarama yung nadama nating pag-ibig palabas naman doon sa mga unbeliever. Kayo ba'y may kakilala na unbeliever pa? O halos lahat tayo meron. Meron ba tayong tinatarget o iniisip na sana gaano kaya kasaya na yung isang Kristiyano ay makita niya na yung kanyang mahal sa buhay ay kasama niya nagpupuri sa Diyos? Gaano kasaya yon? Sino nakaranas ng gano'n na, nakasama ko na si Darling, si Love.
Si Mahal. Dati, taga-usig yan. Ba't ako sasama sa mga yan? Hindi mo mahila-hila. Pero once na naipadama natin, na sabi, minsan lang, umattend ka lang, pakinggan mo lang kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. The moment na nakarinig sila, hindi naman ikaw ang nagligtas eh. Si Kristo naman ang magliligtas eh. Ang gagawin lang natin ay dadalhin natin si Kristo sa kanilang mga tainga para marinig nila ang mabuting balita ni Kristo. Si Apostol Pablo po, nang maranasan niya ang kagandahang loob ng Diyos, nagkameron siya ng lubos na kapayapaan at kagalakan. Tingnan niyo po sa Gawa 20:24. Yan. Sabi ni Apostol Pablo, nung maranasan niya ang kagandahan loob, wala nang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ano yung gawaing iyon? Pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Sino po dito makapagsasabing wala nang halaga sa akin ang aking buhay? Mangangaral ako. Ito si Apostol Pablo nakapagsabi ng ganun. Sa laki ng habag at biyayang naranasan, yung pag-ibig ng Diyos, pumasok sa puso niya, naramdaman niya, sabi niya, alam mo, wala nang halaga sa akin. Kahit ako'y abutin sa dagat ng, halimbawa, nagbabarko ka, mangangaral ka sa Puerto Galera, lahat ng Mindoro, sa mga mangyan, ganyan. Hindi ka natatakot. Wala nang halaga sa iyong buhay mo. Mamatay ka man o hindi. Yan yung naranasan ni Apostol Pablo. Wala nang halaga sa akin ng buhay. Parusahan man nyo ako, bugbugin man nyo ako sa pagsasalita ng about kay Jesus Christ. Wala akong pakialam sa katawan ko. At naranasan nyo ni Apostol Pablo. Bakit ganun kadakila iyong naranasan niyang pagmamahal buhat sa Diyos? Amen. Kaya umaagos, lumalabas, nagmamanifest yung pag-ibig na yon. Tingnan niyo po kung bakit si Apostol Pablo ay ganun kagigil o ganun katindi, karubdob ang kanyang pagmamahal sa mga tao. Sa 4:12 ng Acts, no one else, sabi doon, no one else can save us. Indeed, we can be saved only by the power of the one named Jesus and not by any other person. Alam ni Apostol Pablo na walang kaligtasan kung hindi nila maririnig si Jesus Christ. Alam ni Apostol Pablo ang hirap ng mga tao na sila ay ninanakawan, pinapatay, at pinarurusahan ng kaaway. Alam ni Apostol Pablo, at siya nga ay mismong tagasunod ng kautusan, pero siya'y kapos. Yung hirap ng pag-angat mo, yung hirap ng pag-abot mo sa Diyos, alam ni Apostol Pablo, ang hirap na kanyang dinanas. Pero sabi daw, no one else can save us. Unless na maiparating ko sa mga tao itong mabuting balitang ito, doon pa lang ako matututong magsaya. Sabi mo, ako wala nang halaga sa akin ng aking sarili, bugbugin man nila ako. At yung record po ay talagang napakarami ng pagod, hirap na dinanas ni Apostol Pablo, maipahayag lamang ang mabuting balita ni Kristo. Pagdating po sa atin, kumusta po tayo? Kumusta yung natanggap nating mabuting balita ni Kristo na nasa sa atin ngayon? Ito ho ba ay napapahalagahan natin ng kagaya ng pagpapahalaga man lamang ni Apostol Pablo? Ito ho ba ay nai-share man lang natin sa mga taong nangangailangan ng awa at habag? Kaya nga po yung tanong na, bakit ako mag-evangelize? Bakit ko kailangang mag-evangelize? Yan ho ay magsasagot sa isang katanungan na, abay, may dala kang pag-asa. Meron kang pwedeng ibigay na pag-asa sa kanila. Meron kang pwedeng ibahagi na hindi kayang ibahagi ng iba. Kahit politiko man yan na nangangako ngayon, sumasayaw ng budots, ay wala, hindi kayang ibigay sapagkat doon sa Efeso 2:1-3, sabi doon ay patay ang espiritu ng tao. Paano politiko ang sasagot sa mga problemang ganyan kung ang espiritu ng isang tao ay patay? Ang kailangan ay mabuhay. Tama, at yan ang kalalagayan ng mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo.
Paano mo tuturuan ng mga yan? Ang sinusunod na mga yan ay masamang takbo ng mundong ito. Kahit turuan mo yan ng moral recovery program, good manners and right conduct, wala pa rin. Lagi pa rin liliko sa pusali na dati niyang pinaglulubluban. Kurap kasi ang isipan, patay, walang relasyon, walang takot sa Diyos eh. Patay ang espiritu. Number 3, siya ay nasa ilalim ng prinsipe ng kasamaan. Gaano kahirap yung namumuno ay yung prinsipe ng kasamaan. Siya ay namumuhay sa number 4, ayon sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kung ano yung hilig ng katawan, kung ano yung makapagbibigay pleasure sa katawan, kung ano yung magtatanyag sa kanyang isipan, magiging mataas siya sa harap ng... Basta lahat ng kanyang main faculty, ng kanyang kaluluwa, kurap. Kaya kailangan talaga ng tao si Kristo. At siya ay nakatalaga para sa kapahamakan. Nais ba nating ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, sino man yan na minamahal natin ay nakatalaga para sa kapahamakan? Ayaw naman natin nang sila ay mapaparusahan ng walang hanggan. Kaya walang ibang tao na pwedeng tumulong sa abang kalagayan ng isang tao, maliban na marinig nila ang mabuting balita. Iyon po ang una. Kailangan nating magdala ng mabuting balita ni Kristo. In season and out of season, may lagnat o hindi, may patay o may piyestahan o may birthday yan, kailangang matanyag si Jesus sa kanilang mga buhay. Amen? Kailangang marinig nila. May lalapit sa iyo, kumare, alam mo ba, broke na broke ako ngayon, pautang muna. Hindi mo ba alam na si Kristo ay naging mahirap para maging mayaman? Ha? Ganun ba? Bakit ang buhay mo ngayon? Meron nga kaming kwentuhan, buong pag-journey namin, 3 oras, siya daw lubog na sa utang. Ang ginagawa niya, yung utang niya, iinteresan niya, uutang uli siya para ibayad sa interes. Kapatid, alam mo bang ikaw ay kayang palayain ng Diyos para sa mga ganyang mga bagay? Na siya'y nahirapan para ikaw ay yumaman. May kapatid na namatay o may karamdaman, hindi alam kung saan susuot at hahanap ng kagamutan. Pwede mong ipasok si Kristo. Nag-i-evangelize ka na, hindi mo lang alam. Amen? Napakaraming way kasi lahat ng patutunguhan, lahat ng problema, suliran na ng tao, iisang katugunan. Si Jesu Kristo. Alam nga namang, mo kay congressman. Hindi ka naman kilala ni congressman. Pwede ho bang ilapit ko rin? Sino ka naman? Ikaw ay may kilala na higit pa kay congressman. Amen? So, only the gospel of Jesus Christ is a message of hope that can help people find hope in a hopeless world. Tanging ang biyaya lang Diyos, ang mensahe ng biyaya ng Diyos, nandun na tayo sa gospel, ang pwedeng hingan ng tulong ng mga tao. Amen? Sa Roma 1:16, sabi doon, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Kinahihiya ba natin ang magandang balita? O di sabihin natin, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kaya nung unang Kristiyano ako, hindi ako makapag-share. Kasi unang-una, hindi ko naman alam kung paano mag-share. Pangalawa, baka maano ko ng kaibigan ko, halimbawa, yung pala naman parang meron mga hesitation na nangyayari sa iyong buhay na ayaw kong i-share si Jesus. Bakit? Nahihiya. Pero sabi doon, hindi ko ikinahihiya. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Tayo ho ba ngayon ay hindi na ikinahihiya ang magandang balita? Oh, very good. Napakagandang bagay ho niyan. Kasi yung hiya, yan ho yung malaking hindrances para hindi mo ma-share si Jesus Christ. Pero kapag wala ka ng hiya,
at ikaw ay humaharap na sa mga tao para kay Kristo, ay talagang ikaw ay wala ng hiya. Yan, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Meron tayong something na nasa sa atin na pwede nating i-share sa lahat ng aspeto ng buhay na ilalapit ng tao sa iyo. May lumalapit ho ba mga tao sa atin? May nagtitinda pa sa atin ng taho, may nagtitinda, ay pwede. Kahit saan, for all season, itong si Jesus Christ. Number 2, bakit kailangan natin mag-evangelize? Para ho maluwalhati ang Diyos. Yan ang main goal natin, maluwalhati ang Diyos. Sabi na sa Luke 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Bakit daw ho naparito ang anak ng Diyos? Para hanapin at iligtas. Kaya nag-glorify ang God kapag nangyayari po na meron tayong nahanap at nailapit kay Kristo. Kasi yung main purpose na siya pumunta rito para hanapin at iligtas yung mga nawawala. Sabi sa Luke 15 verse 10, "In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents." So, nag-glorify din ang Panginoon kapag nakikita ng mga tao yung mighty works of grace are made known. Kapag nakikita nila yung bisa ng tinapos na gawa ni Kristo doon, na nagkameron siya ng bisa, abay, nag-glorify din ang Panginoon. Hindi nawawala ng saysay. Sabi doon there is rejoicing in the presence of the angels of God. Kung yun nga mga anghel nagre-rejoice, how much more ang God na nagre-rejoice? Ay siya yung creator noong mga tao. Hindi naman na nag-create sa tao ay anghel Pero yung mga anghel tuwang-tuwa. How much more yung talagang may likha, yung may anak na sa mga tao, kundi ang God. Kaya gano'n na lamang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na tumatanggap sa Panginoon. Tayo man din na naririto, sino sa atin ang tumanggap sa mabuting balita na may taong nag-share sa inyo? Halos lahat, di ba? Pero pag i-realize mo, kakulit nun dati. Pero nung tumanggap ka naman, pinasalamatan mo yung tao na yon. Yung tao na yon na nag-share, na kung hindi dahil doon sa kapatid na yon, hindi ko makikilala si Kristo. Kaya yun po, nag-glorified si God. 2 Corinto 5:18-19, "All this is from God." Lahat ito ay buhat sa Diyos, who reconciled us to Himself through Christ and gave us, yung binigay sa atin? Ministry of reconciliation. Anong meron ka? Meron kang ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ and not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. And what is the message of reconciliation? The message about Christ and His finished work on the cross. Kaya nasa sa atin mga kamay ang isang dakilang bagay na pwede nating maibahagi sa mga tao. Ang tanong, yan ba'y susuluhin mo na lamang o nais mo ring ibahagi sa iba? Yan ay tanong na kailangan mong sagutin sa iyong sarili. Susuluhin mo ba yan o ibabahagi mo si Kristo sa iba? Number 3, last, evangelism is an act of love. Kaya ka nag-i-evangelize dahil mahal mo siya. Tama ho ba yan? Hindi ka nag-i-evangelism para kay Kristi. Kaya, evangelize si Kristi dahil siya ang mahal ko. Hindi. Mahal mo ang Diyos at mahal mo siya. John 3:16, "For this is the way God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life." Tingnan ho, sa 17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world should be saved through Him." And at sa 18, "The one who believes in Him is not condemned." Yun daw nanampalataya na sa Kanya, wala na kayong pag-asang hahatulan pa. Payag ba kayo doon? Na hindi na tayo hahatulan pa, na hindi na tayo mapaparusahan ng dagat-dagatang apoy.
Noong kailan? Nung ikaw ay nanampalataya. Kanina ka ba nanampalataya? Meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi yan pahabaan ng buhay Kristiyano para hindi ka mapahamak, kundi the moment na yung tinanggap, the moment you believe, hindi ka na-condemn. Kahapon man yan, kanina man yan, nung isang man taon yan, 25 taon man yan, the moment you believe, hindi ka na mapapahamak. The one, yun lang, matindi. The one who does not believe has been condemned already. Because he has not believed in the name of the one and only Son of God. Yun ang nakalulungkot. Yun ang ayaw nating mangyari doon sa mga taong hindi pa nakakarinig, na sila pala ay condemned na already. Bakit? Hindi sila nananampalataya doon sa anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Walang ibang kaligtasan sa silong ng langit, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya dito po, sinishare natin si Jesus Christ. Okay, tapos na tayo. Anuhin na lang natin. Ang tanong, nais ho ba natin mag-share? Ito yung tips para mag-share tayo ng gospel. Alam na po ninyo yung 4 P's. Hindi ito pantawid pamilyang Pilipino. Okay, yan lang po ay tips o yung guidelines para hindi po tayo maligaw. Tingnan nyo yung plano ng Diyos. Alam mo kapatid, yan, ganto-ganto, bla bla bla. Ang ganda ng nilikha ng Diyos. Sa Garden Eka, maganda ang nilikha, walang kasalanan. Pero, nagka-problema ang tao. Anong problema ng tao? Sinong walang kasalanan? Lahat. Kung gusto mo, sabihin mo, meron nga kaming nasiran matanda na bedridden. Alam mo, nanay, pag ang isang tao makasalanan, hindi makakapunta ng langit. Dahil ang kasalanan po ay at hindi tinatanggap ang Panginoon. Sabi, Totoy, ari ka naman ako'y nakahiga lamang. Ano kang magagawa ko pang kasalanan? Kita ninyo, ang isip niya, ang kasalanan, pumatay, mangalunya. Yun ang isip niya. Pero sabi ni Jesus Christ, yung tumingin ka lang sa kapwa mo ng may mahalay na pagtingin, nangalunya ka na. Yung mapuot ka pa lang sa kapwa mo, pumatay ka na. Hindi na ako nakapag-argumento. Sinabi ko na lang na sa tingin huban nyo, wala kayong nagagawang kasalanan. Wala nga, wala tayong magagawa doon dahil wala siyang problema sa tingin niya. Sa pagiging self-righteous niya, wala siyang problema. So may problema ang tao. Anong problema ng tao? Kasalanan. Yan po yung tips. Lagi nating sasabihin, may problema ang tao, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, lahat ay mapapahama, kailangan mo ng tagapagligtas. Okay, anong paraan ng Diyos? Sinugo si Jesus. Okay? John 3:16. Sapagat gayon na lang mga pag-ibig ng tips lang po yan, guidelines. Ito, may paraan ng Diyos para sa kaligtasan o para sa gamot sa kasalanan. Yan yung antidote, yan yung panghugas ng kasalanan. Ngayon, kailangan ang tugon. Nais mo bang tanggapin wika? Yung solusyon si Jesus. Kaya mayroong pagtugon ng tao. Ano yon? Nais mo bang sampalatayanan? Nais mo bang magtiwala? Nais mo bang ilagay ang iyong tiwala kay Jesus na kaya kang iligtas? So, basic lang po yan, pero pwede mo siyang gamitin para hindi ka maligaw. I-emphasize lang natin na, tingin nyo, anong una? Diyos. Magandang ginawa ng Diyos, pero nagkameron, ang sunod na gumawa? Tao. Anong ginawa ng tao? Kasalanan. Gumawa na naman ng Diyos ng paraan. Diyos, tao, Diyos, tao. So, hindi na po tayo maliligaw dyan kung paano natin i-share. Kung meron kayong pattern, kung meron kayong mga ginagamit na mga evangelism tools, pwede po yan. Pero di yan sa mga ganyan, pwede nyo na yung gawing reference para tayo ay makapag-share ng Word of God. Okay? So, yan lang po. Pag simpleng lumapit sa inyo, pwede na inyong ibahagi si Kristo sa pamamagitan niyan. Tingnan niyo po ito, sinabi ni Pedro sa 3:6, sinabi ni Pedro, wala akong pilak, ginto. Ibig sabihin, wala silang pera kasi nangihingi po itong taong ito ng kaunting limos doon sa templo. Sabi ni Apostol Pedro, wala naman akong pilak, wala akong ginto. Ngunit may iba akong ibibigay sa iyo na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad.
Tayo ba'y may pera dito? Sino may pera sa inyo? Bay, may pera. Di masigit pa tayo kay Pedro. Sabi ni Pedro, wala akong pilak, wala akong ginto. Sino may arilyo sa inyong ginto? Hikaw, bracelet. Bay, mas mahigit pa pala tayo kay Pedro at kay Juan. Pero ito si Pedro at si Juan, ang tingin sa kanilang sarili, may higit pang bagay ako na meron ako. Amen? Merong pang higit na mas maganda akong pwedeng ibigay sa tao kaysa pilak at ginto. Sino daw yon? Si Jesus na taga Nazaret. At nung ibigay niya si Jesus na taga Nazaret, alam niyo nangyari doon sa lumpong mula pagkabata? Abay, tumalo ng mataas. Abot sa kisame. Gumaling dahil ni Kristo. In the same way, meron po tayong Kristo sa ating buhay. Amen? Merong Kristo na nagpapasaya sa atin. May Kristo tayong pag-asa na kailangan ng mga tao na pwede nating i-share sa iba. Huwag po tayong makontento kung anong meron tayo. Alam nyo, si Kristo lang ang pwede nating ibahagi na hindi tayo mawawalan. Amen? Yun ang pantapos, meron akong Kristo na pwedeng ibahagi sa iba. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Meron tayong Kristo na pwedeng ibahagi sa iba. Kaya ngayon, bilang pagsasanay sa mga nakagraduate, mag-group 2, na lang tayo. Wag na, baka mag-live pa yung 3. Magdalawahan na lang tayo, tapos gumamit kayo ng anumang pattern na pwede nyong patanggapin niyang katabi nyo or sharean nyo ng gospel hanggang sa siya ay anyayahan nyo ng isang panalangin ng pagtanggap. Sharean nyo, anumang way, anumang pattern kung paano ka mag-share. Dalawahan lang po. Palitan kayo, tig 5 minutes. Mabilis na po yun. Sharean nyo at patanggapin nyo.